tayo ng filter, tapos linisan natin to, ito yung kakabay niyan. Okay. Malinis na kabila. Tubig isulod ha para hindi sabihin nakakalaati kami. Okay, mapagpalang araw. So, Suzuki Multicab na transformer. So, yun ang gagawin natin ngayon is maglilinis tayo ng kanyang total body set assembly. Magtatanggal tayo niyan and then magkakabit. After that, maglalagay rin tayo ng bagong oil. Mag-change oil tayo guys ng kanyang unit. So, yun ang basic pointers pa rin para makita nyo kung paano mag-DIY. So, simple tips and then yun na. So, tara, let's go. Okay, so bago tayo magsimula, unang-unang tatanggalin natin yung battery, negative or ground, bago natin magtanggal ng mga mechanism, especially yung mga tatawag na wiring electrical. Okay, so magtatanggal na tayo guys. So ang gawin natin para mas mabilis, fast forward natin basic tsaka pointers. Tara, let's go! Okay, so ngayon guys, bago kayo magtanggal ng total body assembly, so meron sa ilalim may dalawang hose yan, in tsaka out. So bago nyo bunutin, kailangan nyo munang sapakan yung coolant hose para hindi maubos yung coolant doon sa radiator. So pagkatapos nyo saka mo na bubunutin. Lagi nyo lang tatandaan, pag magtanggal kayo, kailangan may marking para hindi magkamali yung pagkabit. Okay, so ayan, natanggal na natin. So hindi naman siya ganong kadumihan, pero mas maganda linisan pa rin natin siya para talagang maganda yung idling. So ganyan naman pag simple pag PMS or minsan nag-tune up ka, so linisan lang siya guys. And then sasabayan natin ngayon nga mag-change oil. So ang gamit nating mga chemical is yung lubricant pang tanggal ng mga dumi-dumi, and then oil filter pamalit, and then carburetor cleaner para doon sa total body at yung ganyang oil. No, 1 gallon, almost 3 liters to guys, mga 3.5 something. So ang gawin natin, nag-discharge na kami ng oil. So na-drain na namin to habang nagtanggal kami, hindi ko na na-videohan. Pero at least okay na siya. So wala na siyang laman, almost empty na siya. So ayan, na-drain na siya maigi. And then gagawin natin, ikakabit na natin yung mechanism niya, yung kanyang drain plug. So okay, so kinakabit natin guys yung oil filter, and then after this maglalagay naman tayo ng oil, almost mga 3.5 liters. So pagkahigpit nyan, so dako tayo sa oil guys, tara. Okay, so yan na guys, tinatanggal na natin yung bulb cap, and then maglalagay na tayo, magre-refill na tayo ng engine oil. Walang problema kahit ang klaseng brand ng oil, basta ang pinakamaganda is yung mahal na oil guys. Yun ang pinakamaganda dahil hindi siya basta-basta
masusunog sapagkat yung viscosity niya talagang nag-resist talaga sa init. Okay, so ano man ang biyahe mo, ano man ang araw, umaga, hapon man ang biyahe mo, walang problema, basta yung oil mo maganda yung viscosity level niya. Okay, so yun lang, dapat full synthetic. Okay, so after nyo maglalagay nito, so ang gagawin mo is yung check nyo yung tatawag na dipstick tulad nito. So i-check nyo lagi yan bago kayo mag-add. Kailangan level lang, o level, and then kung maaari sumobra pa ng konti lang, almost mga 0.3 o mga 0.3 liters, okay na yan magsobra man yan. So kailangan lagay kayo din, double check, double check, so para sureball talaga na hindi magsobra, kasi kung magsobra yung oil natin, ang mangyayari malulunod yung makina mo. Kumbaga pa sa tao, parang tinatawag niya na busog ka na, tumatakbo ka. So mahirap talaga tumakbo ng busog, di ba? So same lang sa engine. So pag sobrang dami ng oil na nilagay mo, mangyari diyan wala siyang power, nagiging main cause na siya ng walang hatak at walang andar na maganda. Okay, so takip na natin guys, and then after that doon tayo sa total body, maglinis tayo. Tara. So carburetor cleaner, linisan natin to. Ito yung throttle, ito yung pinaka butterfly nya. Okay, so ayan. So ito naman yung sa HER na part. So ito yung kayak, hindi to, sa kayak nya intake air control valve to. So kailangan may tubig na dumadaloy, positive and passive, tsaka yung inlet tsaka yung outlet. So ngayon nilinisan natin ito gamit ito. So ang process yun na nag-vibrate yung makina mo. So yun. Okay, so basically first guys, dapat yung matutunan dito, maglilinis kayo ng total body set assembly. So talagang gagamit kayo ng carburetor cleaner or any kind na pang carburetor o throttle cleaner. Huwag kayo gagamit ng gasolina or crudo. So baka magkaroon ng problema sa sensor o sa mga contact nito. So imbis na maganda yung andar, magbago. So yun ang malaki problema. So ganyan lang siya kasimple guys. Halos kailangan maglinisan yan ng kung maaari talagang malinis talaga yung loob ng kanyang butterfly. Gamitin mo na yung carburetor cleaner, magiging okay na yung lahat. Okay, tatanggal na yung mga parang rough idling. So isa yan sa nagiging main. So okay, yun ang mga basic tsaka pointers. So gawin natin, fast forward natin para mabilis natin na makita kung paano mag-panas ng basic tsaka DIY. Okay, okay, so we're almost done. So check natin ng mabuti para makita natin. Iyan mo, bigla matutukan mo. Malinis na. Kabila. Okay, so wala nang dumi. Fire. Okay, so shoutout pala kay Chipaya. So nagpapa-shoutout siya. So God bless you, sir. So passport natin guys para mas mabilis. Tara, let's go. Kapitin natin ang body. Setup, assembly. Okay, so bago nyo ikakabit yung mga socket, make it sure na meron kayong contact cleaner
na panglinis ito para hindi magkaroon ng misfire once na ikakabit nyo na yung mga socket. So kailangan talaga nakalapat talaga yung mga wiring nito. So yun ang mga importante dito pag magkakabit kayo nito. Okay, so tara, fast forward natin. Okay, so ganun na kasimple guys yung paglinis at pagkabit. So sabi ko nga kanina, so once na magtatanggal kayo ng mga pyesa, kailangan alam nyo paano ibalik. Kung maaari, maggawa kayo ng kodigo. Okay, so ang gagawin natin, kakabit natin yung battery and then i-start natin mamaya konti para makakita natin kung okay ba yung tira natin. So okay, so ngayon guys, i-start natin yung makina. Tapakan na natin muna yung clutch kasi FI to. So i-start natin. Okay, on position. So neutral. So yun. So okay na. So gawin natin. Okay, so okay yung tira natin guys. So yun lang yung mga basic tsaka pointers na pwede natin matutunan sa oras na to. So maraming salamat. Please subscribe and then God bless sa inyo lahat sa mga supporters and then yung mga followers at sa lahat ng mga sumusuporta sa Carsling TV. So kayo po yung aking daan at aging pundasyon upang patuloy kong ibahagi ang aking kaalaman sa pagdating sa pagmimekaniko ng engine. Okay, so maraming salamat. Bye-bye and God bless. See you.